Pinaghahanap na ng LTFRB ang nag-viral na isang taxi driver matapos maningil ng 10,000 piso sa isang dayuhan na magpapahatid lang sa NAIA. Yan ang ulat ni Karen Villanda. My friend, is our rate. Okay. Airport meter rate. Okay. Terminal. Viral sa social media ang video sa paniningil ng pagkamahal-mahal na pamasahe ng taxi driver sa kanyang pasaherong foreigner. Makikita dito na may inaabot na malaking papel ang kasama ng taxi driver. Nang izuma, laman nito ang tinatawag nilang airport meter matrix kung saan aabot sa 11,500 pesos ang pamasahe patungong Terminal 1, 12,000 pesos sa Terminal 2 at tumataginting na 13,500 pesos naman sa Terminal 3. Sa inisyal na investigasyon ng Police Intelligence and Investigation Division ng Manila International Airport Authority, kasulukuyan pang inaalam kung sino ang naging biktima ng overpriced sa pamasahe. They discovered that she only shared yung post ng kanyang boyfriend who is a member of a secret chat group. So, second-hand yung information. So, sila naman, upon reaching out to the lady na nag-post, no, she promised naman na makipag-ugnayan din siya sa boyfriend niya para malaman kung sino talaga yung nag-post nung incidenteng yon, so they can do further investigation about it. Sa kwento na nag-post, ipinasa lamang sa kanya ang video kung saan siningil ng tig 10,000 piso ang mga pasaherong nagpahatid mula Terminal 3 patungo ng Terminal 4. Nilak din umano ang pintuan ng taxi hanggat hindi nakababayad ang mga foreigner, pero kalaunan ay nakiusap na 5,000 piso lamang ang kaya nilang ibayad. Dumating sila from an international flight, meron silang domestic flight, so parang 3 to 5 hours layover. So pumunta sila ng T3 to go around. And then only to find out na T4 pala sila, so they took a cab doon sa Terminal 3 departure. Nagtanong sa guard, and sabi nga, tinuro sila daw na walang bus doon and that they should take a taxi from there. So yung hanggang dun palang inabot yung ating initial investigation. Nakarating na rin sa LTFRB ang viral video. Kanilang iimbestigahan kung totoo ba ang kumakalat na video. Ayon kay LTFRB spokesperson Celine Pialago, nakatutok sila sa proteksyon ng mga pasahero. No, I'm not too scared. Once you get around, get some experience with travel, you lose those fears. Yeah, I avoid trying to get transportation from random people I don't know, or possibly look for like a tagged taxi cab, like a legit taxi cab. That's what I would recommend. Mangyari yon na mag-overprice sila. Kumbaga babarahin ko sila kasi hindi naman talaga makatarungan yun ang ginagawa nila. Sana maging patas din tayo kasi hindi lahat ng tao maraming pera. At saka pare-pareho tayo naghahanap buhay. Para naman maiwasan ang ganitong insidente sa airport, hihigpitan na rin ng NIA maging ang mga non-accredited taxi na pumapasok sa paliparan at nakalulusot na kumuha ng pasahero kapag maghahatid sa NAIA. So dito po sa ating pinaplanong pag-enhance, no, para po ma-safeguard further yung ating mga pasahero who take these non-accredited taxis, maglalagay pa po tayo ng mga siguro mas marami pang information or data information that we can derive from the drivers, no, without of course encroaching on their data privacy, no, but this will be on a voluntary basis, no, because we do not also want to violate any data privacy law. But we believe kasi, no, that it's also our mandate, no, as airport authority to protect of course our riders, no, from getting duped by these very enterprising individuals. Paalala ng NIA sa mga pasahero, ang mga accredited taxi sa NAIA ay may sariling dispatch area kung saan na imo-monitor din maging ang mga driver.
Dito sa terminal ng regular taxi sa tapat ng Terminal 3 ay mayroon silang pinamimigay na coupon. Laman nito ay pangalan ng pasahero, pangalan ng taxi driver, pati na yung kanyang plate number. Ngayon, kapag nagka-problema, halimbawa na lamang ay sumobra sa singil ang taxi driver, may mga numero dito kung saan po pwedeng ireklamo. Bukod sa taxi, mayroon ring TNVS o maaring ibuksan na iya na mayroong feedback mechanism para sa mga reklamo. Karen Villanda para sa Bayan.